Undergraduate ka pala? Wala pang experience? Ano nagtulak sa'yo na mag-apply rito bilang sekretarya ko kung kayo hindi ka pala nakapagtapos at wala pang experience? Umarko ang kiling nito. Napanguso si Jemina Martin. Ini-expect niya na ang tanong niyon. Ganoon lang kasi ang paulit-ulit niyang naririnig kapag ini-interview siya sa kanyang ina-applyan. Hindi naman niya gusto na magtrabaho. Hindi siya sanay. Galing kasi siya sa mayamang pamilya. May marangyang na pamumuhay. Ngunit nang malugi ang family business nila, nahirapan siya kung paano i-manage ang kinasanayan niyang high maintenance sa buhay. Ilang beses na siyang nag-apply sa iba't ibang hotel. Ngunit lahat ng ina-applyan niya ay hindi naman nagpaparamdam pagkatapos. Ang pinipili kasi niyang trabaho ay yung may aircon at may mataas na sahod. Kaya lahat ay nire-reject siya. Kailangan ko ng pera, sir. Sagot niya pa. Totoo naman na kailangan niya ng pera. Kailangan niya maging praktikal. Nakita naman niya ang pagkunot ng noo nito na kalaunan naman ay naging blanko na ang ekspresyon nito. Mukhang hindi mo yata binasa ang qualifications sa hinahanap ko sa isang sekretarya. Napalunok siya. Nabasa niya ito at mahigpit na nakalagay sa qualifications ito ang pagkakaroon ng experience at dapat ay college graduate. Mataas ang qualifications ng hotel na ina-applyan niya dahil sikat ito. At ang taong nasa harap niya ay ang CEO, si Dustin Montinola, isang most successful billionaire sa Pilipinas. Kilala itong workaholic kaya naman hindi na kailangan pang itanong kung paano ito maagang naging bilyonaryo. Napayuko siya, napahiya siya. Sa tanang buhay niya ay unang beses niyang mapahiya. Mabuti na lamang at sila lamang dalawa. Hindi ka qualified bilang sekretarya ko. Pero, mabilis siyang napatunghay sa sinabi nito. Nagtama ang paningin nila. Pero, ano po sir? Qualified ka bilang sugar baby ko. Natuos siya sa kanyang kinaupuan. Hindi niya mawari kung seryoso ba ito sa sinasabi nito. Sugar baby? Napakunot ang noo niya. Binasa naman nito ang kanyang labi at umiwas ang tingin pagkatapos ay umupo ng maayos. Yes, sugar baby. Alam ko kung sino ka. Alam ko ring hindi mo kaya magtrabaho. Kaya inaalok kita na maging sugar baby ko. Babalik ang buhay mo sa dati. Mabibili mo na kung ano ang mga gusto mo at makakapunta sa kung saang sulok ng mundo. Napalunok siya. Inaamin niya na natetempt siya sa alok nito. Anong kapalit? Alam niyang mayroon itong kapalit. Walang tao na mag-aalok ng ganoon ng walang kapalit, lalo na at involve ang pera. Magsasama tayo sa isang bubong at pupunan mo lahat ng kailangan ko bilang lalaki. Sex? Kinakabahan na tanong niya. Seryoso ang mukha nito kaya alam niyang hindi ito nagbibiro. Yes. Napaiwas siya ng tingin. Hindi niya alam kung tatanggapin niya ba o hindi. Nagdadalawang isip din siya dahil virginity rin niya ang nakasalalay. Gwapo rin naman ito kaya hindi malabong mahuhulog siya rito kalaunan. Ngunit natatakot siya na baka sa pagkahulog niya ay walang sasalo. Bakit hindi ka humanap ng girlfriend? Curious niyang tanong. Sumandal ito. Gusto ko lang may maipakita sa kapatid ko na mayroon na akong girlfriend. Gusto ko lang na may kasama ay may mapupuno sa pangangailangan ko bilang lalaki. Tumaas ang bahagya ang kilay niya. Pilit niyang kinakalma ang kanyang sarili dahil nagrumentado ang kanyang dibdib. Safe ka ba? Naiilang niyang tanong. Napakunot ang kilay nito. Of course. Wala akong kinama noon pa man. May kamay ako, Miss Martin. Napaiwas siya sa sagot nito. Dahan-dahan siya napalunok sa sarili niyang laway. Namula siya nang malaman na wala pa pala itong naikama kahit isa. Ibig sabihin, pareho nilang una ang isa't isa. Hindi naman siya lugi dahil gwapo naman ito. Maganda ang katawan at pasok na pasok bilang TDH or Tall, Dark and Handsome. Kailan ba magsisimula? Tanong niya rito. Ngumisi naman ito. Ngayon kung papayag ka.
May tauhan ako ng kukuha ng mga gamit mo at dadalhin sa bahay ko. Ngayong gabi ay sa akin ka na matutulog. Napalunok siya. Iniisip niya pa lang na makakasama niya sa isang bubong ang lalaki ay parang mababaliw na siya. So, ano ang decision mo? Diretso nitong nakatingin sa kanya habang hinihintay ang kanyang sagot. Okay. Tanging na isagot niya at umiwas ng tingin. Good. Pwede ka nang umalis at mag-impake. Ipapasundo na lang kita sa tauhan ko. Pag-uwi ko, haasahan ko na nasa bahay ka na. Mabilis siyang tumayo. Kabadong-kabado siya. Agad siyang tumalikod at akmang lalakad na bigla siyang tinawag nito. Kaya mabilis siyang humarap muli. Aalis ka na? Wala bang goodbye kiss dyan? Tudyo pa nito. Namula ang kanyang muka at ngumuso. Kailangan pa ba yun? Wala sa sariling tanong niya rito. Tinaasan naman siya nito ng kilay. Of course. Kailangan mo maging sweet. Napalabi naman siya. Dahan-dahan naman siya naglakad palapit dito. Yumukod siya ng kaunti para sana halikan ito nang mabilis sa lapi na bigla siya nitong hinila at mas lalong pinalalim ang halik. Ang sinabi nitong goodbye kiss ay napunta sa pagme-make out at hindi niya namalayan man lang na nakaupo na siya sa kandungan nito. Tsaka lang siya mabilis na napatayo nang habol-habol na niya ang kanyang hininga dahil sa ginawa nitong pagkalik. Sweet. Bulalas pa nito kaya mas lalo siyang namula. Dahil doon ay mabilis siyang tumalikod sabay paalam. Alis na ako. Bye! Paglabas niya sa opisina nito ay tsaka lang niya sinelmunan ang sarili. Pinukpok pa niya ang kanyang ulo na parang nababaliw na. Na makabawi siya sa kanyang sarili ay tsaka pa siya umalis at umuwi para mag-impake. Nagpaalam naman siya sa kanyang magulang na magtatrabaho lang at stay in. Noong una ay hindi siya pinayagan, ngunit nakumbinsi rin naman niya ito. Gaya na sinabi nito, may sumundo nga sa kanya. Habang nasa biyahe ay tahimik lamang siya. Sa tuwing pumipikit siya ay naaalala na naman niya ang halikan nilang dalawa. Mabuti na lang at nakarating din sila agad sa bahay nito o mas magandang sabihin na mansyon dahil sa lawak nito. Black and white ang exterior nito. May malaking terrace sa second floor na ang nasa baba naman nito ay parking space. Namangha naman siya pagpasok ng bahay. Modern at minimalist looking ito na may white, wood, and gray palette. Naputol ang pagsuri niya sa paligid nang may siyang yapak. Napatingin naman siya kung saan ito nanggaling. Pumungad sa kanya ang babaeng may katandaan na nakaduster ito na bulaklakin. Magandang tanghali, madam. Ikaw ba ay si Jemina Martin, ang nobya ng aking amo? Magalang siyang ngumiti. Opo, ako nga po. Jemina na lang po ang itawag niyo sa akin. Kahit noon pa man na may katulong sila ay hindi siya nagpapatawag na madam o senyorita sa mga ito. Hindi naman siya ganoon kaarte. Ako nga pala ang mayodorma dito. Tawagin mo na lang akong Nay Selma. Ang ibang mga katulong dito ay may iba't ibang ginagawa. Kung kaya hindi mo sila nakikita rito. Kadalasan sa kanila ay nasa likod ng bahay o di kaya ay nasa ikalawang palapag. Nais mo na bang makita ang inyong silid ni Sir Dustin? Po, silid namin? Iisang kwarto lang po kami? Ngumiti ang matanda at tumango. Oo, iha. Yon ang sabi ni Sir. Napapikit siya na maniin. Bakit nga ba hindi niya naisip na magsasama sila sa isang kwarto kung gayong nasa usapan nila kanina na kailangan niyang punan ang pangangailangan nito bilang lalaki? Malamang magsasama talaga sila. Lihim siyang napabuntong hininga at saka pilit na ngumiti. Okay po, medyo pagod po ako kaya magpapahinga po muna ako. Kung ganoon ay sundan mo ako, iha. Nauna itong naglakad sa kanya, sumunod naman siya. Nasa likuran naman niya ang isang tauhan nito na siyang nagdadala ng maleta niya. Pumanhik sila sa ikalawang palapag. Maingat naman na binuksan ng mayodorma ang ikalawang silid. Ito po ang kwarto ninyo, iha.
Maaari ka na magpahinga at kami na ang bahala mag-ayos ng gamit mo. Wag na po. Ako nang bahala sa gamit ko. Maaari na po kayong bumaba. Salamat po sa tulong. Nginitian niya ito. Kinuha naman niya ang maleta sa lalaki. Yumukod naman ito sa kanya na kaunti bago bumaba. Kung ganoon ay bababa na ako. Tawagin mo na lang ako o yung ibang katulong kung may kailangan ka. Muli siyang ngumiti at ganoon din ito. Sinundan niya ito ng tingin habang pababa ito ng hagdan. Nang tuluyan itong mawala sa paningin niya at pumasok naman siya ng kaunti sa kwarto. At saka ito pinasadahan ng tingin. Malawak ang silid. Plain white ang dingding, kaunti lamang ang furniture na nasa silid nito. Iilan lang din ang nakasabit na frame sa dingding nito, ngunit agaw pansin ang nasa ulo na ng kama nito. Ito ay larawan nito kung saan wala itong suot pang itaas. At kitang-kita ang 8 pandesal nito. Muli na namang nag-init ang kanyang pisngi. Marahan niyang iniwas ang kanyang tingin doon at saka mabilis sa binuksan ang maleta para ayusin ang mga damit. Namangha naman siya dahil sa pagbungad niya sa wardrobe nito ay maayos na maayos ang pagkakalagay. Iba ang suit, polo, t-shirt, pants, shorts, boxer, maging ang brief nito. Nakahani ito base sa brand at kulay. Mabuti na lang at may space pa para sa kanyang damit kaya mabilis din siyang natapos sa pag-aayos. Pagkatapos ay nag-half bath naman siya bago humiga sa kama para magpahinga sandali. Agad naman siyang nakatulog dahil komportable siya sa kama nito. Namiss din niya ang matulog sa silid na may malambot na kama at may aircon. Hindi na kasi siya gumagamit ng aircon simula noong malugi kaya ilang linggo rin na hindi komportable ang tulog niya. Nagising na lamang siya na maramdaman niya ang paglundag ng kanyang hinihigaan. Dahan-dahan naman siyang nagmulat nang makita si Dusty na nakasando lang at halatang bagong ligo lang din ay agad na nagising ang kanyang diwa. Kanina ka pa? Pugad niya rito ni hindi niya pinansin ang sarili kung may laway o huhog ba siya. Sumandal naman ito sa headboard habang siya ay umupo ng maayos. Tumango ito. Di na kita ginising dahil mahimbing ang tulog mo. Napakunot ang noo niya. Napatingin siya sa paligid. Nakababa na ang mga kortina. Anong oras na ba? 6. Bakit? Dali-dali siyang bumaba sa kama na marinig yun. Teka, magluluto lang ako. Tarantay niya sabi. Hindi man masyadong marunong ay pag-aaralan niya. Nahihiya naman siya kung wala siyang gagawin. Mabilis naman ang reflexes ito at hinawakan nito ang kanyang pulsuhan, dahilan para mapalapit siya rito. Hindi mo kailangan magluto. May maid tayo dito. Let them do their task. At ikaw naman, gawin mo rin ang kailangan mong gawin bilang sugar baby ko. Napalunok siya nang tumama ang mainit itong hininga sa kanyang leeg. Hindi naman siya makagalaw nang yakapin siya nito patalikod. Pagod ako. Kailangan ko ng power hug. Bulong nito, naiilang man na hindi niya maiwasan na mamula. Naiisip kasi niya na sa kabila ng pagiging maangas tignan nito ay may pa-baby side pala ito. Okay, pagkatapos ito, kakain na tayo para makapagpahinga ka na. Anya na para bang boss. Walang imik naman itong tumango. Hinayaan naman niya itong yumakap sa kanya hanggang sa may kumatok sa kanilang silid. Ma'am, sir, kakain na po. Rinig niyang sigaw mula sa labas. Umikot naman siya paharap kay Dustin at saka tinignan ito sa mata. Wala sa sarili niyang hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Kain na tayo? Bago sa kanya ang maglambing ng lalaki, kaya naman nagulat siya ng kaunti nang marinig ang pabebe niyang tinig. Mapupungay naman itong tumingin sa kanya na siyang dahilan kung bakit tumitibok na mabilis ang kanyang puso. Okay, baby. Hindi na siya nakaimik pa nang mahawakan siya nito sa kanyang bewang at sabay silang lumakad palabas. Pagpunta naman niya sa hapagkainan ay nakahanda na ang lahat. Maraming ulam at tila may fiesta. Bakit ang dami?
Hindi niya mapigilan magtanong matapos siya nitong ipaghila na upuan. Umupo naman ito sa tabi niya bago sumagot. For you. Kailangan mo ng lakas ngayon. Tila nasamid siya sa sarili niyang laway dahil sa sagot nito. Easy. Parang ibang iniisip mo, baby ah. Natatawang sabi pa nito. Napaiwas naman siya ng tingin dahil tama naman ang sinabi nito. Hindi ah, deny niya pa. Tumango-tango naman ito habang pinipigilan ang sarili na tumawa. Napalabi naman siya dahil batid niyang hindi ito naniniwala sa sinabi niya. Nilagyan naman niya ng kanin at ulam ang plato nito para iwasan ang panunuksong tingin nito. Kumain ka na marami dahil mukhang ikaw ang kailangan maging malakas. Mulalas niya pa na siyang dahilan para mapaubo ulit. Dali-dali naman siya nagsali ng tubig at inabot rito. Ano ka ba? Parang ikaw pa yatang may ibang iniisip sa ating dalawa eh. Uminom naman muna ito bago siya sinagot. You can't play me. Tigang na ako, baby. Sagot pa nito na tila walang pake kung may iba mang makarinig. Kinurot naman niya ito sa tagiliran. Ang harot mo? Kumain na nga lang tayo? Ngumisi naman ito at tumango. Siya naman ay napangiti dahil akala niya ay magiging mahirap sa kanya ang pakisamaan ito. Ngunit nagkakamali siya. Pagkatapos silang kumain ay pumunta naman sila sa living room at nanood. Ilang minuto lang din ay napagdesisyonan din nila na matulog. Pinauna naman niyang umakyat ito dahil kinakabahan siya. Unang beses niyang may makatabi na lalaki. At worst, alam niya sa sarili niya na kahit kailan gustuhin nito ay maaaring may mangyari sa kanila. Ilang minuto lang sumunod na rin siya. Akala niya ay nakahiga na ito ngunit laking gulat niya nang pagpasok niya ay mabilis siya nitong hinalikan sabay sarado ng pinto. Nang lumalim ang halik nila ay parang nawala na rin siya sa kanyang sarili at tuluyan nang nabigay ang sarili kay Dustin. Kinabukasan ay halos mamilipit siya sa sakit ng kanyang gitnang bahagi. Konting galaw ay sobrang hapte. Inaasahan naman niya ito. Sa sobrang wild ba naman ito kagabi ay ipinagpapasalamat na lamang niya at hindi nasira ang kama. Baby, okay ka lang? Masakit ba? Tanong pa nito na makita siya nitong gising. Kalalabas lang nito sa banyo, bagong ligo at fresh na fresh pa. Sinamaan niya ito ng tingin. Mukha ba akong okay ha? Dustin, sobrang sakit. Hindi ka na talaga makakaulit sa akin. Nataranta naman ito. Chill baby. Gusto mo bang paliguan kita? Pagkatapos dadalhan kita ng pagkain dito. Wag na. Kaya ko na sarili ko. Baka saan na naman naabot yang pagpaligo mo sa akin. Magbiis ka na lang at pagtrabaho na. Pagmamatigas pa niya. Akman tatayo siya ngunit agad din na naupo dahil sa sakit. Tila nawawalan siya ng lakas. Baby, wag na magmatigas. Bubuhatin na kita nang sa ganoon ay mabawasan yung sakit. Binuhat nga siya nito. Hindi na siya umangal pa dahil hindi naman niya kaya. Maingat siya nitong nilagay sa bathtub. Nang tumama sa balat niya ang tubig ay nakaramdam naman siya ng ginhawa. Salamat. Ngumuso siya at umiwas ng tingin. Welcome baby. Take your time. Maghahanda muna ako ng pagkain mo sa baba para dalhin ko rito. Hinalikan siya nito sa noo bago lumabas ang silid. Napapikit naman siya habang dinadama ang malamig na tubig. Kahit papaano ay nabawasan ang hapdi. Ilang sandali pa ay nagbanlaw naman siya ng akmang susuotin na sana niya ang kanyang roba ay napatingin siya sa kanyang sarili sa salamin. Napatuptop naman siya sa labi nang makita ang hiki sa leeg, dibdib at maging sa legs niya. Halatang pinanggigilan nito kagabi. Napailing na lamang siya. Hindi naman siya nagsisisi. Pareho nilang ginusto yon. Lumabas siya matapos siyang magsuot ng loba. Naabutan naman niya si Dusty na nag-aayos ng pagkain sa maliit itong mesa. Nakasuot na ito at ready na papuntang kumpanya. Kahit sa malayo ay litaw na litaw ang kagapuhan nito.
Okay ka na? Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Okay na. Kakain na tayo? Tumango ito. Nagulat naman siya nang bigla siya nitong buhatin at inuupo sa swivel chair nito. Pinanood naman niya itong kumuha ng isa pang upuan at nilagay sa tabi niya. Malilit ka na. Anya na makita ang maliit na orasan na nasa mesa nito. Tumaas ang kilay nito. So? Anong so? Kailangan ka na roon sa kumpanya. Baby, ako ang may-ari. Maaari akong pumasok kung kailan ko gugustuhin. Sumimangot siya. Kaya nga, boss ka, dapat ikaw ang role model. Nagulat naman siya nang halikan siya nito sandali sa lapi. Para mo ko inaakit sa labi mo, baby. Kumain ka na, please. Kung ayaw mo nang maisahan pa kita. Napasubo naman siya nang wala sa oras dahil sa sinabi nito. Narinig naman niya ang mahinang tawa nito kaya napasimangot siya. Pagkatapos silang kumain ay si Dustin ang nagligpit. Binuhat naman siya muli nito at pinaupo sa kama. Matulog ka ulit, okay? Para makabawi ang katawan mo. Kapag may kailangan ka, tawagan mo lang ang maid. Bilin nito. Kinuha nito ang suitcase. Handang-handa nang umalis. Ingat ka. Tumango naman si Dustin. Bago ito umalis ay hinalikan muna siya nito sa noo. Nakaramdam naman siya ng kaunting kilig dahil doon. Dahil pagod na pagod pa siya ay natulog siyang muli pagkatapos sa ilang minuto ng pagtitingin sa kwarto nito. Nagising na lamang siya na marinig niya ang pagtawag ng katulong mula sa labas. Pagtingin niya ay tanghali na kaya naman sinubukan niyang lumakad. Laking tuwa naman niya nang hindi nagaanong kahapdi ang kanyang balakang. Inayos naman niya ang kanyang sarili at nagbihis ang pambahay. Terno na silk short na pula kaya litaw na litaw ang makinis at maputi niyang legs. Handa na po ang pagkain niyo, ma'am, salubong sa kanyang katulong. Kumain na po kayo? Tanong niya rito. Umiling naman ang katulong. Mamaya po pagkatapos niyo, ma'am. Sabay na po tayo. Dami niyo naman po hinanda. Aya niya na makita ang nakahilerang ulam. Naku, ma'am. Wag na po. Mamaya na lang po. Gusto niyo po bang hatiran na laman ng pagkain si sir? Nang sa ganoon ay mabawasan ng kaunti ang niluto namin, ma'am? Napaisip naman siya sa Swiss station nito. Muli siyang napatingin sa mga pagkain. Marami talaga at kapag hindi nila naupos ay masasayang din. Okay. Maganda na lang po ng good for 2 person. Doon na lang ako kakain. Mag-aayos lang ako sandali. Paalam niya rito at muling bumalik sa kwarto. Tinignan niya ang sarili sa salamin. Nag-lip tint lang siya ng kaunti dahil namumutla siya. Hindi na siya nag-blush on pa dahil okay naman sa kanya na lip tint lang. Nagpalit din siya ng damit. Suot na niya ngayon ang puting dress sa hanggang tuhod at pinaresan ding puting heels. Naglagay rin siya ng scarf sa kanyang leeg para matabunan ang hiki niya. Nang makitang maayos naman ang kanyang postura ay tsaka siya bumaba. Nakahanda na ang lunchbox na nakalagay sa isang handbag. Kuya, pahatid po sa kumpanya ni Dustin. Utos niya sa tauhan nito na nasa labas. Tahimik namang kinuha ng tauhan nito ang bag na dala niya. Pinagbuksan siya ng pinto. Na makaupo siya ay kinuha naman niya dito ang bag at pinatong sa lap niya. Wala pa siyang numero kay Dustin kaya naman hindi niya masabihan. Surprise na lang ang pagbisita niya. Hindi rin naman niya feel kumain mag-isa sa mansyon kaya mas mabuting doon na lamang siya kakain. Ma'am, gusto niyo pong magpatugtog ako? Pambabasag ng katahimikan pa ng driver. Umiling siya. Wag na kuya, pero kapag bored ka, pwede naman. Hinaan mo lang. Tumango ang driver. Nagpatugtog nga ito. Hindi naman niya ito pinansin hanggang sa makarating sila sa kumpanya nito. Pahintay na lang po kuya. Pwede rin pong gumala muna kayo. Uutusan ko na lang si Dustin na tawagan ka kapag uuwi na ako. Hindi pa kasi siya sigurado kung makakauwi siya kaagad. Okay ma'am, ingat po kayo. Paalam pa nito. Tumango naman siya at nagsimula na maglakad. Nang akmang papasok na sana siya ay hinarangan naman siya agad ng gwardya. Ma'am, magandang tanghali po. ID niyo po? Napakunot ang kanyang noo.
Tsaka niya napagtanto na kailangan pala ng ID kapag papasok. Doon kasi ay nakapasok lang siya dahil applicant siya. Wala po akong ID, Kuyang Guard. Baka pwedeng pumasok lang po. Pagkain po ang dala ko, ibibigay ko lang sa kakilala ko. Pakiusap niya pa. Nako, pasensya na ma'am. Bawal talaga. Pwede naman pong palabasin nyo na lang po ang kakilala nyo para kunin po yan. Gets naman niya ang guard. Ginagawa lang nito ang trabaho. Kaya lang wala rin kasi siyang cellphone number kay Dustin. Kaya hindi niya ito makontak. Sakto namang may lumabas sa empleyado. Kaya nagpaalam siya sa gwardya at hinabol ang empleyado. "Excuse me?" Tawag niya rito at hinarangan ito. Pilit naman siyang ngumiti. "Good afternoon. Empleyado ka ba rito?" Napakunot naman ang noo ng lalaki. Good afternoon. Opo. May kakilala ka ba na pwedeng kontakin para palabasin ang CEO nyo? O baka kahit number po ng CEO nyo, ako na po ang tatawag. Naku, pasensya na miss. Mahigpit na ipinagbabawal ng boss namin ang pagbibigay ng kung kani-kanino ng impormasyon tungkol sa kanya. Ako rin mismo ay hindi alam ang numero niya. Napanguso siya. Napagtanto niya na napakahigpit pala nito. Wala yata siyang chance na makapasok kung hindi siya nito susunduin. Baka pwedeng pasabi po na CEO niyo na may naghahanap sa kanya rito. Jemina Martin ang pangalan. Pakiusap niya pa. Napakamot naman sa batok ang lalaki. Naku, nakakatakot po si Sir Miss kapag dinestorbo kaya pasensya na po, hindi ko po kayo matutulungan. Bumagsak naman ang balikat niya. Sige, salamat na lang. Mabilis siyang tumalikod. Napakagat siya sa kanyang labi. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Nilibot naman niya ang kanyang tingin. Wala na rin ang driver niya na maaari sanang makatulong sa kanya. Muli siyang bumalik sa gwardya. "Guard, baka naman pwede niyo pong sabihin si Dustin na may naghahanap sa kanya rito." Sumasakit na ang kanyang paa. Gustong-gusto na niyang umupo. Sir Dustin? Dustin Montinola? Naku ma'am, mahirap po yung kausapin nyo. Hindi po pwedeng disturbuin si boss kapag may trabaho. Nagagalit ma'am. Lunchtime na kuya. Wala nang trabaho. Mahina naman itong tumawa. Wala po sa bokabularyo ni Sir Ma'am ang tanghalian. Minsan lang nga po yung kumakain ng tanghalian. Workaholic po masyado. Napakunot ang kanyang noo. Kung ganoon ay pinapabayaan pala nito ang sarili. Hindi niya mapigilan na mag-alala. "Kuya, baka naman po pwede po kahit ngayon lang. Kapag papagalitan po kayo, sabihin niyo lang po na ako ang may kasalanan." Bumuntong hininga naman ang gwardya. Sige, makulit ka talaga. Susubukan ko. Ano nga ulit ang pangalan mo? Nabuhay naman siya ng loob. "Jemina Martin po." Tumango-tango ang gwardya at kinuha ang dekipad na cellphone nito. Narinig niya may tinawagan ito. Sandali pa ang may kumausap ito. Tahimik naman siyang naghihintay. "Ano pong sabi kuya?" Tanong niya pagkababa ng tawag. Sasabihin na po ang kakilala ko si Sir, Ma'am. Hintayin na lang po natin. Tumango naman siya. Ipinagpasalamat naman niya at hindi nagtanong ang gwardya kung kaano-ano niya si Dustin. Ilang sandali pa ay nakita niya si Dustin palabas. Nakakunot ang noo nito habang nakalagay ang isang kamay sa bulsa ng slacks nito. Hindi maipinta ang muka at tila bad mood. Napakagat siya sa kanyang labi. "Bakit ka nandito?" Pugad dito sa kanya nang makalapit ito. Napanguso siya. "Good afternoon, sir." Bati naman ng gwardya na hindi nito pinansin at nanatili lang ang tingin sa kanya. "Nakadress ka pa. Ang ikli. Yung heels mo. Wala pa bang mas itataas yan? Malayo pa lang ako, kitang-kita na ang legs mo. Balak mo ba ibalendera yan?" Naramdaman niya ang pagiging sarkasmo nito. Hindi naman siya nakasagot agad nang hinubad nito ang kanyang suit at saka ginawang pantakip sa kanyang legs. "Sorry naman, nagdala lang ako ng pagkain. Dami kasi nilang niluto kaya nagdala ko para sabay na tayo. Hindi naman ako nakapasok agad kasi wala akong ID." Pagtatanggol niya pa sa sarili.
Lumambot naman ang ekspresyon nito. Marahan itong bumuntong hininga at saka tumingin sa gwardya. Next time, papasukin nyo na agad ang fiancé ko sa loob. Ayoko nang maulit pa ito. Maliwanag? Umakyat naman ng kanyang dugo sa kanyang pisngi. Hindi niya mawari kung dahil ba sa sinabi nito o dahil mainit ang paligid. Napalunok naman ang gwardya. Maliwanag po, sir. Pasensya na po. Hindi naman ito pinansin muli ni Dustin at muli itong humarap sa kanya. Huwag mo na paggalita si Kuyang Guard. Ginagawa lang naman niya ang trabaho niya. Pagtatanggol naman niya rito. Sinamaan lamang siya nito ng tingin kaya napatikom siya sa kanyang labi. Walang pasabi siya nitong binuhat na parang bagong kasal dahil sa hiya ay sumiksik siya sa dibdib. Dahil kapag makita siya ng mga empleyado nito, ay laman naman siya ng chismis sa mga ito. Tsaka lang naman siya ibinaba nito na makapasok sila sa opisina nito. Maingat siya nitong inilapag sa sofa. Kinuha nito ang suit at tsaka pinatong sa armrest. Walang pasabi naman nitong tinanggal ang kanyang scarf. Nang masilayan nito ang ginawa nito kagabi ay para itong baliw dahil sa laki ng ngiti. Beautiful. Puri pa nito. Umiwas naman ng tingin. Kain na tayo? Pag-iiba niya sa usapan. Tumango naman ito. Akbang aayusin na niya ang pagkain, ngunit naunahan siya nito. Napanguso na lamang siya habang nanonood rito. Para talaga siyang buhay prinsesa na may prinsipe na nagsisilbi sa kanya. Nabanggit sa akin ni Kuyang Guard na hindi ka raw kumakain madalas ng tanghalian. Totoo ba yon? Tanong pa niya nang maalala ang usapan niya sa guard kanina. Tumango naman ito at hindi man lang mag-abala na i-deny. Proud ka pa niyan? Hindi niya mapigilan na mainis. Mahina naman itong tumawa. Baby, huwag ka na magalit. Nata-turn on ako. Sinamaan naman niya ito ng tingin habang kumukuha ng plato sa pantry nito. Tumigil ka. Dapat simula ngayon, kakain ka na ng tanghalian. Baka magkasakit ka pa. Ngumisi naman ito sa kanya. Sure, baby. Basta galing sa'yo, kakain ako. Landi mo? Nasabi na lang niya. Sa'yo lang po. Sagot naman nito. Hindi niya ito pinansin at tinuon ang atensyon niya sa mesa nito. Nakita niya ang iilang folder nito. Kaunti na lang. Busy ka? Hindi niya mapigilang itanong. Umiling ito. Hindi naman. Gusto mong magpasama mag-shopping? May gusto ka bang bilhin? Dahil sa tanong nito ay naalala niya ang dress na nakita niya sa butik noong nakaraan. Light pink at bulaklak ang design kaya naman nainganyo siya. Pero hindi niya lang nabili dahil wala siyang pera ng time ni iyon. Sana, pero baka wala na yon. Nabenta na siguro yon. Hindi niya maiwasan na manghinayang. Alam niya kasing babagay yun sa kanya. Hinawakan naman ito ang kanyang panga kaya napatingin siya dito. Susubukan natin, okay? Kapag wala na, pwede naman tayo mag-request. Kaya huwag kang mag-alala, ha? Malumanay pang sabi nito na para bang bata ang kausap nito na pinapagaan ang loob. Okay. Kain na tayo? After nito, punta tayo sa butik. Tumango siya. Binagay naman siya nito ng kutsara at tinidor. Nilagyan din nito ng pagkain ang plato niya. Habang kumakain ito ay todo asikaso naman ito sa kanya, imbes na siya ang mag-aasikaso dito. Pagkatapos silang kumain ay siya na ang nagpresenta na maghugas para may maitulong naman siya. Pagkatapos niya maghugas ay tumabi naman siya dito na nakaupo sa sofa. Nabusog ka ba? Tanong niya rito. Tumango naman ito. Bahagya pang inipit sa tenga ang iilang hibla ng buhok na nakaharang sa kanyang muka. Oo, salamat baby. Tango at ngiti ang sinagot niya. Hinawakan naman ito ang kanyang baba at pinaharap nito. Na magtagpo ang kanilang tingin ay para naman siyang natameme. Mapupungay ang mga mata nito na tumingin sa kanya. Ilang sandali pa ay namalay na lamang niya ang paglapat ng labi nito sa kanya. Busog na ako. Thank you, baby. Bulong nito sa kanya at pinatong ang ulo sa kanyang balikat.
Pilit naman niyang pinapakalma ang kanyang dibdib dahil baka marinig nito ang bilis ng tibok ng kanyang puso dahil sa lakas. Ilang sandali itong tumahimik. Ninanamnam naman niya ang ilang minutong iyon. Labas na tayo? Ayon nito. Tumango naman siya. Sure ka na wala ka nang gagawin? Aha. Huwag mo nang isipin yun, baby. Pinanood niya kung paano nito tinupi ang polo niya hanggang siko. Mas lalo siyang naging hot tignan dahil doon. Bago pa siya makaisip ng kung ano-ano, ay sinuot naman niya ang kanyang scarf. Sinisiguro niyang walang hikin na makikita. Baby, hindi ka dapat gumagamit niyan. Mainit sa labas. Pagpapawisan ka niyan. Anong gusto mo? Ibalandera tong hikis ko. Sarkasmo niyang tanong. Ngumisi naman ito. Mas mabuti. Nang malaman nilang akin ka, wala nang titingin sa'yo. Napasimangot siya, lihim na kinikilig. Ewan ko sa'yo. Basta, okay na to. Pinal na sabi niya. Akala niya aapela ito, ngunit hindi. Okay, ikaw ang masusunod, baby. At least, pareho tayo ng kulay pang itaas. Di isipin ng iba na akin ka. Napailing na lamang siya, sabay silang lumabas. Gaya ng inaasahan niya, lihim nga silang pinagtitinginan ng mga empleyado nito. Bother na siya sa tingin ng mga ito, ngunit itong katabi niya ay parang wala lang. Paglabas sila ng building ay tsaka pa siya nakahinga ng maluwag. Nakita naman niya ang sasakyan nito. Pinagbuksan siya nito ng pinto kaya agad siyang pumasok. Umupo naman ito sa tabi niya bago inutusan ang driver na magmaneho papuntang mall. Gaya na sinabi nito, nag-shopping nga sila. Una nilang pinuntahan ay ang boutique kung saan niya nakita ang dress, ngunit wala na roon. Kaya naman kinausap ni Dustin ang may-ari kung maaari bang magpagawang muli at pumayag naman ito. Kinuha naman nila ang size niya bago sila umalis sa boutique. Sunod ay nagtingin-tingin naman sila sa iba pang boutique. Sa tuwing may nagugustuhan ay binibili nito. Mapasandal, dress, sapatos o necklace man. Niwala itong pake sa presyo. Nasa 10 item bago nila napagdesisyonan na huminto na. Kumain naman sila bago umuwi. Pagod na pagod siya na makarating sa mansyon. Si Dustin na ang nagbuhat at nagpasok sa kwarto nila. Diretso upo naman siya sa sofa pagkarating. Ilang sandali pa ay natamaan naman niyang naglalakad si Dustin palapit sa kanya at saka siya binuhat. Hindi na siya umangal pa dahil pagod na pagod siya. Oh, my baby is tired. Sa kwarto ka na magpahinga, Parang bata naman siyang tumango sa sinabi nito at papikit-pikit pa. Ilang minuto lang ay naramdaman niya ang maingat na paglapag nito sa kama. Hindi na niya alam ang sunod pang nangyari dahil nakatulog siya agad. Nagising na lamang siya na maramdaman ang mabigat na bagay na nakadantay sa kanya. Pagtingin niya ay nakadantay pala si Dustin sa kanya at mahigpit na nakapulupot sa bewang niya ang kamay nito. Napatingin naman siya sa kanyang sarili. Nang makita niyang iba na ang damit na suot niya, ay namula siya. Napagtanto niya na binihisan pala siya nito. Mabilis siyang bumangon at saka naligo at nagbihis. Bumaba naman siya at saka tumulong sa paghahanda ng almusal. Pagkatapos ay ginising si Dustin para kumain. Nakasanayan na ni Jamina ang ganoon sa loob ng ilang linggo nilang pagsasama. Maaga siyang gigising para tumulong sa paghahanda ng almusal. Sa tuwing tanghalian naman ay nagdadala siya ng pagkain nito sa opisina at sabay silang kakain. Kapag hindi ito busy ay nagmomall sila. Kapag naman busy ay tumatambay lang siya sa opisina nito at nag-o-order ng kung ano-ano online. O di kaya ay nagpapaalam siya na bibisitahin ang pamilya niya. Buwan-buwan din naman siyang nagpapadala sa mga ito. Minsan ay nakikipag-video call din siya. Hindi naman ito nagagalit. Sa katunayan ay ini-spoil pa siya. Sa loob ng ilang linggo, napalapit ang puso niya kay Dustin. Hindi naman kasi niya ito nakitang may ibang babae. Focus ito sa trabaho, ngunit kahit ganoon ay sinisigurado rin nitong may time ito para sa kanya.
Kung iisipin ay para nga silang totoong magjowa o baka mas magandang sabihin ay mag-asawa o di kaya ay live-in partner dahil nasa iisang bubong naman sila. Tinupad naman nito ang usapan nila na ibibigay nito lahat ng gusto at kailangan niya. Ganoon din siya rito. Minsan napapaisip siya na paano kaya kung magiging sila talaga. Baka mas lalo pa itong maging sweet at maalaga sa kanya. Pero hindi siya nag-open up tungkol dito dahil natatakot siya na baka masira ang pinagsamahan nila. Baby, okay ka lang? Mabilis siyang nabalik sa ulirat nang marinig ang tingin. Tumingin siya kay Dustin na ngayon ay seryosong nakatingin sa kanya habang hawak-hawak ang sign pen nito. Kasalukuyan siyang nasa opisina nito. Busy ito dahil marami itong papeles sa pipirmahan kaya hindi sila makakalabas. Tanging ginagawa lamang niya ay mag-scroll sa kanyang cellphone. Yep, oo naman. Ikaw dapat ang tatanungin ko niyan. Okay ka lang ba? Hindi ba sumasakit ang kamay mo? Kanina ka pa dyan. Ngumisi ito sa kanya. Sanay na ako, baby. Pero kung gusto mong tumulong, I will gladly accept your help. Sumimangutan siya nito. Alam niyang iba na naman ang nasa isip nito base pa lamang sa ngisi nito. Wag na. Dito na lang ako. Binalik niya ang kanyang tingin sa kanyang cellphone. Narinig naman niya ang mahinang tawa nito. Napailing na lamang siya. Kung kanina ay bored siya, ngayon ay ganadong-ganado naman siyang nagtitipa ng reply sa isang shop. May natipuan kasi siyang heels at maganda sa kanyang dress na nabili noong nakaraan kaya balak niyang bilhin ito. Baby? Tawag nito sa kanya. Masaya ka ba sa akin? Mabilis siyang napaangat ng tingin dahil sa tanong nito. Hindi niya yun inaasahan. Oo naman. Bakit? Hindi ka nasasakal? Kumunot ang noo niya. Ha? Bakit naman? Hindi ako nakaramdam ng ganyan, Dustin. Ang totoo, pakiramdam ko nga prinsesa ako rito. Lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Masaya ako, Dustin. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano dyan. Nag-overthink ka na naman. Tumungo ito. May iniisip lang kasi ako. Ano? Hindi ka na ba masaya? Gusto mo nang itigil na natin to? Tanong pa niya kahit nasasaktan siya. Mabilis naman itong umiling. Oh no, wag. Hindi yan ang iniisip ko. Nakahinga siya na maluwag sa sagot nito. Ano ba kasing iniisip mo? Hinihintay niya ang sagot nito. Bumuntong hininga pa ito. Iniisip ko lang na baka pwede subukan natin na maging magkasintahan sa loob ng 6 na buwan. After nun, tsaka tayo magde-decide kung ipagpapatuloy pa ba natin. Mabilis naman siyang tumango. Nakaramdam siya kahit papaano ng excitement. Tila ba naririnig nito ang iniisip niya kanina. Okay ako sa iniisip mo. Hindi naman pwedeng habang buhay tayong ganito. So, after 6 months, tumango ito at ngumiti. Yeah, after 6 months. Sinubukan nga nila maging magjowa. Naging doble ang pag-aalaga nito sa kanya. Mas naging sweet kumpara noong dati. Every Saturday at Sunday ang schedule ng date nila. Sa weekdays naman ay trabaho ang inaatupag nito at siya naman ang tagahanda ng mga pagkain niya. Saan mo gustong pumunta bukas? Tanong nito sa kanya. Katatapos lang nila kumain ng dinner. Nasa sala sila dahil balak nilang manood muna bago matulog. Saan ba maganda? Nakapunta na tayo sa Paris at Maldives eh. Paris at Maldives ang gusto niyang puntahan. Noon pa man, kaya laking tuwa niya noong dinala siya nito roon sa first date nila, kaya naging memorable sa kanya ang lahat. Spain? Sure, maganda rin doon diba? Sikat sila sa mga architecture at art nila. Tumango ito. Oo, maganda rin ang beach na laroon, baby. Hindi naman niya mapigilan na ma-excite. Sige, doon na tayo. Okay, magpapabook na ako ng flight. Tumango siya. Teka. Anong panoorin natin ngayon? Naubusan na siya ng ideya.
Nagpapadalas kasi ang panonood nila ng pelikula after kumain na dinner. Balita na lang muna, baby. Sa susunod na tayo manood kapag naipalabas ang Meet, Greet and Buy. Ang Meet, Greet and Buy ay romantic comedy na pinagbibidahan ni Piolo Pascual, Maricel Soriano, Joshua Garcia at Bel Mariano. Kaya naman hindi na siya makapaghintay, lalo pa at fan na fan siya ni Piolo. Sinunod niya ang sinabi nito at nilipat sa balita. Ilang sandali pa ay umupo naman ito sa kanyang tabi. Inakbayan siya nito at hinalikan sa noo, kaya kahit malamig ang paligid ay nagsiakyatan ang dugo niya sa kanyang pisngi. Batid niyang namumula siya kaya hindi na niya ito hinarap pa. Wala siya sa konsentrasyon dahil doon. Imbes na makinig sa balita ay inaakit pa siya nito. Tulog na lang tayo? Napapaos na tanong nito. Wala sa sarili naman siyang tumango. Hindi ito nagdalawang isip na buhatin siya paakyat sa kanilang kwarto. Pagkalapag pa nito ay tsaka naman sinunggaban ang kanyang labi. Hanggang sa lumalim ito ay pareho nilang pinasaya at pinagod ang sarili. Kinabukasan, nagising na lamang siya sa ibang silid. Nilibot niya ng tingin ang paligid. Ang kama, dresser, bintana at maging ang pader ay karaniwang may mga detalyeng ornamental at may kurbadong linya. Ang sahig naman ay gawa sa kahoy o marmol. Ang mga ilaw ay karaniwang may mga kristal, maging antela ay may embroidery o aplike. Makikita mo talaga ang sining at kakaibang estilo ng pagiging eleganteng tignan. Bumukas naman ang pintuan kaya nabaling ang tingin niya doon. Saan tayo? Pugad na tanong niya nang makita si Dustin. Bagong ligo ito. Naka-short at t-shirt. Mabilis siyang tumayo at saka hinawi ang kortina. Doon siya napatuptop sa kanyang labi at nanlaki ang mga mata. Hindi niya alam kung nasa pang ilang floor sila. Lumabas siya sa balkonahe. Hindi niya maiwasan na namangha nang makita ang bahay na may kakaibang arkitektura. Karaniwang nakarehas ang balkonahe at sa harap ng main door ay bubungad sa iyo ang fountain na sa gilid niyo ay may iba't ibang halaman. Wow! Spain na pa to! Ang ganda! Dustin, tingnan mo! Kakaiba yung bubong at pader niya. May mga designs. Para siyang bata na namangha sa paligid. Lumapit naman sa kanya si Dustin at saka niyakap siya sa likod. Pumasok agad sa ilong niya ang mabangong amoy nito. Welcome to Madrid, baby. Nagustuhan mo ba rito? Bulong nito sa kanya. Tumama pa ang mainit na hininga nito sa kanyang leeg. Oo naman, ang ganda rito. Hindi niya maiwasan na purihin ang paligid. Sobrang ganda talaga. Lalabas tayo after mong maligo. Sa labas na tayo kakain. Okay, hintayin mo ako dito. Mabilis siyang kinalas ang yakap nito at diretso ang pasok sa banyo. Narinig niya pa ang mahinang tawa nito, ngunit hindi niya ito pinansin dahil excited na siya. Pagkatapos maligo ay agad din siyang nagbihis. Nag-trouser lang siya at nakatuck-in ang polo shirt na kulay puti na kagaya rin ng kay Dustin. Pagkatapos ay sinuot niya ang kanyang puting sandal. Tara na! Aya niya at kinuha ang kanyang white purse. Baby, ang ganda mo. Puri pa nito sa kanya. Nginisian naman niya ito. Gwapo ka rin. Ang hot pa? Kumindat siya rito. Namula ang pisngi nito kaya hindi niya mapigilan na matawa. Tara na! Excited na ako! Kinuha niya ang kamay nito at siya na mismo ang nag-intertwine. Batid niyang pareho naman silang kinikilig kaya patas lang. Pagbaba nila ay dumiretso muna sila sa maliit na restaurant para kumain ng almusal. Pagkatapos ay dumiretso na sila sa Prado Museum. Ang Prado Museum ay isa sa greatest art museum. Nakita naman niya roon ang mga gawa ni Goyo, Velázquez at El Greco. Naroon ang The 3rd of May 1808, The Disasters of War, The Naked Maha at The Clothed Maha ni Goyo.
Kay Velasquez naman ay naroon ng Las Meninas, The Water Cellar of Seville, The Rokeby Venice. Naroon din ang The Adoration of the Shepherds, The Disrobing of Christ, The Holy Trinity na gawa ni El Greco. May iba pa siyang nakita na gawa ng mga ito, ngunit hindi na niya maalala pa ang iba. Sunod naman nilang pinuntahan ay ang Royal Botanical Garden. Dahil sa pagkamangha ay napagdesisyonan na lamang nila na mag-picnic doon at wag nang pumunta pa ng ibang lugar. Sinulit nila ang oras nila sa paglanghap na sariwang hangin at pagtingin-tingin sa paligid. Kumukuha pa sila ng iba pang litrato para ipa-frame at ilagay sa photo album. Nang hapon na ay tsaka naman sila bumalik sa kanilang tinutuluyan. Dahil sa pagod ay nakatulog din siya agad pagkatapos kumain. Kinabukasan ay pinagpatuloy nila ang paggala sa iba pang tourist attractions sa Madrid at umuwi din sila sa Pilipinas agad pagdating ng hapon. Gabi na makarating sila sa mansyon kaya diretso sa kama din siya at natulog na. Mabilis sa lumipas ang mga araw. 1 linggo na lamang ang natitira. 1 linggo at magdedesisyon na sila kung mananatili pa ba o hindi na. Ngayon, papunta siya sa opisina nito. Maghahatid siya ng lunch nito. Sanay na siya sa kakaibang tingin sa kanyang mga empleyado kaya hindi na niya pinansin ang mga ito. May iilan naman siyang kasabayan sa elevator. Tahimik lang ang mga ito at halatang kinakabahan sa presensya niya. Nang makarating sa 5th floor ay nagsilabasan ang mga ito. Pumasok naman ang isang babae. Napataas ang kilay niya dahil sa sobrang ikli ng skirt nito. Kita pa ang dibdib dahil hindi nakabotones ang una at ikalawang botones. Red na red pa ang labi. Sobrang taas pa ng heels. At mas lalong nagpataas ang kilay niya ay ang mapagtanto na pareho silang dalawa ng pupuntahan dahil hindi naman ito pumintod. Ibig sabihin ay papunta rin ito sa 15th floor kung saan ang floor na yon ay para kay Dustin lang. Nagring naman ang cellphone nito dahilan para umingay ang paligid. Hello Dustin? Napantig ang tenga niya nang banggitin ang pangalan nito. Alam niyang masama ang makinig sa pinag-uusapan ng iba, ngunit hindi niya maiwasan, lalo pa at si Dustin ang kausap nito. Papunta na ako. Basta ihanda mo lang ang gagamitin natin. Maghanda ka na rin ng juice dahil for sure mapapagod tayo sa gagawin natin. Kahit anong pilit niya na makinig ay hindi naman niya naririnig dahil hindi naman naka-loudspeaker. Napakuyom siya sa kanyang kamao. Iniisip pa lang niyang ang sinasabi ng babae ay parang gusto niyang suntukin si Dustin. Hindi niya mapigilan na mag-overthink na kaya pala wala itong pake kung nakatulugan niya ito dahil may iba na itong binabayo sa opisina. Napapikit na lamang siya na mariin. Parang tinutusok na libo-libong karayom ang puso niya. Hindi pa man niya napatunayan na may ibang ang ginagawa ito ay nasasaktan na siya dahil base pa lamang sa sinabi ng babae ay iba na ang dating sa kanya. Bye Dust, malapit na ako. Binaba na nito ang tawag. Kita niya sa refleksyon ang masayang mukha ng babae habang siya ay parang sinasakal. Pagbukas ng elevator, imbes na pumasok sa opisina niya, ay dumiretso siya sa comfort room na nasa pinakadulo. Pagsarado niya ay napaupo siya sa sahig. Napahilamos siya sa kanyang palad. Tuluyan nang bumagsak ang luha na kanina pa niyang pinipigilan. Hindi niya lubos maisip kung saan siya nagkamali, kung bakit naging ganoon na lang. Wala naman silang problema. Palagi naman silang nag-open up sa isa't isa. Mapakla siyang tumawa. Yeah, right. Mutual decision pala natin ang pasukin ang ganitong relasyon. Kahit walang kasiguraduhan. Pero bakit ang hirap? Parang ako lang yata ang nahulog eh. Bulalas niya sa hangin at napahagulhol na lamang. Hindi niya mawari kung ilang minuto siyang nagkulong sa CR. Nang kumalma siya ay tsaka lamang siya tumayo at tsaka inayos ang sarili bago lumabas. Imbes na pumasok sa opisina nito, ay umuwi na lamang siya. Mas lalo pang sumama ang loob niya dahil hindi malang ito nag-text sa kanya
kung pupunta ba siya o kung nasaan siya. Dahilan para mas lalo itong mag-overthink. Lahat ng galit, inis at lungkot ay itinulog na lamang niya. Hindi na rin siya nagtanghalian dahil nawalan siya ng gana. Nagising siya dahil sa kumakalam niyang sikmura. Mabilis niyang inayos ang kanyang sarili at lumabas ang kwarto. Napatigil naman siya na makita si Dusty na paakyat. Nginitian siya nito, ngunit hindi niya ito sinuklian, kaya naman napakunot ang noo nito. Baby? Okay ka lang? Bakas sa boses nito ang pag-aalala. Ngunit hindi niya mawari kung totoo pa ba ang pag-aalala na yon o nagpapanggap lang. Pilit siyang ngumiti. Oo naman. Ikaw, okay ka lang? Mukhang pagod ka ah. Hindi niya sinadyang maging tunog sarkasmo. Hindi niya lang napigilan ang sarili. Bumuntong hininga naman ito at hinalikan pa siya sa noo. Kung hindi pa siya naiinis dito, ay baka kinilig na siya. Pero hindi. Marami kasi akong papeles sa inayos. May pinipirmahan din. At may meeting din akong pinuntahan. Tumango siya. Sige, baba lang ako. Kakain na ng hapunan. Akmang lalakad na sana siya nang hawakan nito ang palapulsuhan niya dahilan para mapatigil siya. Baby, hintayin mo ko please. Magbibihis lang ako. Mapupungay itong tumingin sa kanya. Nadala naman siya sa malambing nitong boses, kaya wala sa sarili siyang tumango. Nagpatianod siya nang hilain siya nito papasok muli sa kanilang kwarto. Umupo siya sa kama, pinanood niya itong maghubad ng pang-itaas sa harap niya. Hindi naman bago yun sa kanya dahil nasanay na siya, ngunit hindi niya pa rin maiwasan na purihin ang katawan nito. Baby, laway mo tumulo na. Mabilis siyang napaayos ng upo at pinunasan ang gilid ng kanyang labi gamit ang kanyang kamay. Nang mapagtanto niya na binibiro lang siya nito, ay sinamaan niya ito ng tingin. Tawang-tawa naman ito sa kanya. Baby, magbibihis lang ako ha? Paalam nito. Tumango naman siya. Sinundan niya ito ng tingin habang papasok sa banyo. Nang makapasok ito ay tsaka pa siya pumakawala ng malalim na buntong hininga. Paglabas nito ay naka-short at t-shirt na ito. Halatang nag-half-bath pa dahil natagalan sa CR. Baby, pagod ka ba? Kaya ba hindi ka pumunta sa opisina kanina? Naghintay ako, baby. Umupo ito sa tabi niya at marahan na hinaplos ang kanyang pisngi. Pumunta ako, pero di ako tumuloy. Dahil mukhang kailangan yun ng quality time ng bisita mo. Gusto niyang sabihin yon ngunit hindi niya magawa. Isang pilit ng ngiti ang pinakita niya. Pagod din ako. Kain na tayo? Pag-iiba nito sa usapan. Baka sa mukha nito na parang may gusto pang itanong, ngunit nanatili itong tahimik at sumunod na lamang sa kanya. Pakiramdam ko parang pagod na pagod ako nitong mga nakaraang araw. Pwede bang hindi mo na ako pupunta sa opisina mo at magpahinga na lamang dito? Pagbubukas niya pa muli sa usapang makaupo sila sa hapag. Oo naman, mas mabuti yun para makapagpahinga ka. Nag-order na lang ako ng restaurant ng pagkain ko. Talaga lang ha? Baka mas mabuti ka mo para may time kasi isang babae mo. Gigil na sabi niya sa kanyang isipan. Napaiwas siya ng tingin. Nagsimula na lamang siyang kumain at ganoon din ito. Tahimik lang silang dalawa hanggang sa matapos. Sumunod naman siya rito na papunta sa living room. Ngunit napatigil siya nang lingunin siya nito. Baby, diretso ka na sa kwarto para makapagpahinga ka na. Hindi ito mapakali at tila ba kinakabahan. Napataas ang kanyang kilay, lumagpas ang tingin niya rito at dumako sa mesa kung saan naroon ang kanyang laptop. Work? Tumango ito. Napaiwas siya ng tingin at mariin na napakagat sa kanyang labi. Nasaktan siya sa inakto nito. Para kasing ayaw nitong makita niya ang ginagawa nito. Bago ito para sa kanya dahil doon ay kahit nga may online meeting ay okay lang nito na nasa tabi siya nito. Sige, sa kwarto na ako.
Hindi na niya hinintay pa ang sagot nito. Dali-dali siyang pumasok at sinarado ang pinto. Binato niya ang kanyang sarili sa kama at saka doon umiyak. Nang kumalma siya ay inayos naman niya ang kanyang sarili. Hinintay pa niya na pumasok ito ngunit wala. Sumapit na lang ang 10:00 ng gabi at wala pa rin ito. Antok naman siya kaya nakatulog na agad. Kinabukasan ay nagtaka siya nang makitang wala na si Dustin sa higaan, maging ang suitcase nito na nakalagay sa mesa ay wala na. Dali-dali siyang bumaba at nagbabaka sakali na maabutin ito, ngunit wala. Tanging ang mga katulong lang ang naroon sa hapagkainan. Ate, umalis na si Dustin? Ngumiti ang katulong. Good morning po, ma'am. Opo, ma'am. Hindi na po kumain dahil nagmamadali daw po. Mabilis siyang bumalik sa kwarto dahil sa sinabi ng katulong. Nagbabaka sakali na may text ito o iniwan na notes, ngunit wala. Mas lalo sumama ang kanyang loob. Hinayaan siya nito na matulog kahit batid nitong hindi sila okay. Napabuntong hininga na lamang siya. Tulala siyang kumain ng agahan. Kahit pa lumabas na siya sa garden para magliwaliw, ay nakay Dustin pa rin ang isip niya. Hindi siya mapakali. Ma'am, okay lang po kayo? Nagulat naman siya dahil sa bigla ang pagdating ng katulong. Nabalik siya sa kanya sarili dahil doon. Oo naman. Ano oras na ba? Malapit magtanghalian, ma'am. Dadalhan niyo po ba ng pagkain si sir ngayon? Napaisip siya sa tanong nito. Sinabi niya kay Dustin kahapon na hindi siya pupunta, ngunit napag-isip-isip niya na hindi na ito dapat patagalin pa. Dapat mapag-usapan na nila agad. Kailangan na nilang magdesisyon bago pa mas lumala ang lahat. Yes, please. Pakihanda na po. Magbibihis lang ako. Pakisabi sa driver na aalis kami ngayon. Utos niya rito bago pumanhik. Nag-trouser at t-shirt lang siya. Wala na siyang paki sa suot niya at lumabas na. Handa naman ang pagkain kaya kinuha na niya ito at nagpahatid. Pagbaba niya sa building ay diretso pasok na siya. Wala siya sa mood para pansinin ang mga tao na nasa paligid niya. Pagpasok niya sa elevator ay tahimik naman siyang naghihintay na makarating sa 15th floor. Nang makarating ay lumabas din siya agad. Nang nasa harap na siya ng pintuan ng opisina nito ay tsaka naman siya nawalan ng lakas. Natatakot siya na baka may iba siyang makita. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sinilip niya muna kung naroon ba ito, ngunit nagtaka siya nang makitang wala ito. Nilakihan niya ng bukas ang pinto at pumasok at saka dahan-dahang muling sinarado ang pinto. Habang naglalakad palapit sa mesa nito ay para naman siyang may narinig na kaluskos. Napalingon siya sa kanang bahagi. Nabukas ang kaunti ang kwarto nito. Napagtanto niya na nasa loob lang ito ng kwarto. Nilapag niya ang bag bago lumakad pa papunta sa kwarto nito. Nasa mismong pintuan na siya nang makarinig siya ng boses ng babae. Alin pa dito ang mas maganda? Ridig niyang tanong ng babae. Lahat maganda. Hindi ko alam kung alin dito pipiliin ko. Boses yun ni Dustin. Hindi nga siya nagkamali. Nasa loob ng kwarto si Dustin, ngunit hindi ito nag-iisa. May kasama itong babae. Walang pasabi niyang binuksan tinulak ang pinto. Kaya naman bumungad sa kanya si Dustin at ang babae na nakita niya kahapon. Dumako ang tingin niya sa babae. Kumpara kahapon, mas disenteng tignan ang damit nito ngayon. Nilihis naman ang tingin niya kay Dustin. Hindi niya maiwasang mapataas ang kilay nang makitang nakapolo ng ito. Nakabukas pa ang una at ikalawang botones. Tumingin siya sa mukha nito. Bakas dito ang kaba. Who are you? Bakit pumapasok ka na lang dito nang hindi man lang kumatok? Alam mo bang pwede kang kasuhan ni... Samantha, please stop. Tumigil ka muna. Lumabas ka muna. May pag-uusapan lang kami. Pagpuputol ni Dustin sa babaeng nangangalang Samantha. Tumingin naman si Samantha kay Dustin na tila hindi makapaniwala. Seryoso?
Ako, pinapalabas mo? Bakit hindi siya? Gusto mo bang isumbong ko ito sa... Aray! Dustin, ano ba? Reklamo ni Samantha nang hilain ito ni Dustin palabas. Para namang nanonood si Jemina ng away magjowa. Tumingin ito sa kanya at tila kinakabahan. Umiwas siya ng tingin at tumako ang tingin niya sa papel na nakalatag sa kama. Hindi niya masyadong naaninag kung ano yon. Nang akmang lalapitan sana niya ito, nang mabilis itong ligpitin ni Dustin dahilan para matigilan siya. Baby, bakit ka nandito? Akala ko ba pagod ka? Nauutal pa ito at pilit tinatago sa likod nito ang mga papel. Tumaas ang kilay niya. Kaya kinuha mo ang pagkakataong ito para makipagkita sa babae mo? Mabilis naman itong umiling at napalunok. Babae? Baby, wala akong ibang babae. Ikaw lang. Tumaas ang kilay niya. Nagkatitiga sila sandali bago siya mapakla na tumawa. Magsisinungaling ka pa. Nahuli ka na nga. Nagde-deny ka pa. Alam mo, pwede mo na masabihin kung ayaw mo na. Tutal, 1 linggo na lang din naman tayo. Huwag na natin patagalin pa nang sa ganoon ay makasama mo na ang bago mong babae. Kumunot naman ang noon nito na tila naguguluhan. Baby, ano bang ibig mo sabihin? Baby, no. Wala akong babae. Mabilis itong lumapit sa kanya. Akmang nga hawakan sana ang mukha niya, ngunit agad siyang umiwas. Huwag ka na magsinungaling, Dustin. Yung babaeng yon, siya ang babae mo. Kahapon, pumunta rin yun dito. Ano? Anong ginawa ninyo? Siya na naman porkit hindi lang kita napasaya dahil lagi akong pagod sa tuwing lumalabas tayo? Sigaw niya rito. Baby, no. Hindi ko magagawa yan. Baby, listen, okay? Breathe in, breathe out. Sinunod niya ang sinabi nito hanggang sa kumalma siya. Okay, pakinggan mo muna ako, okay? Hindi siya sumagot. Nanatili lang ang tingin niya rito. Kahit pa gusto na niya itong takasan, ay may parte sa kanya na gusto munang marinig ang paliwanag nito. Pumunta nga si Samantha dito kahapon. Kaya di natagalan ako na uwi at pagod akong umuwi. Umiwas siya ng tingin. Inamin na nito. Hindi lang haka-haka niya. Mariin niyang kinagat ang kanyang labi upang pigilin ang sarili na umiyak. Pero baby, wala kaming ginawang iba. Kung ano man ang nasa isip mo ngayon, hindi ganoon ang ginawa namin kahapon, okay? Sinamaan niya ito ng tingin. Kung hindi ganoon, ano ang ginawa niyo kahapon? Bakit ka natagalan? Ito naman ang umiwas ng tingin. Nagdadalawang isip kung sasabihin ba sa kanya ang totoo. Ano? Hindi ka makasagot? Malalim itong bumuntong hininga. This should be my surprise for you this Saturday. Pero mukhang mapapaaga. Baby, pumunta lang siya dito para kunin ang napili kong tela sa gown mo at design ng singsing. Umiwas ito ng tingin at ngumuso. Namumula pa ang tenga. Nagulat naman siya sa kanyang narinig. Ano? Para saan ang gown at singsing? Napalunok siya. Kahit may ideya siya ay mas pinili niyang magtanong dahil ayaw na niyang ma-misunderstood pa ang lahat. Napakamot ito sa batok na parang nahihiya. Bala ko kasing mag-propose sa'yo ngayong Sabado. Dahil diba usapan natin hanggang 6 na buwan lang. Baby, this time, gusto kong ituloy ito. Gusto kong pakasalan ka. Sure na ako. Mahal na kita. Natameme siya sa sinabi nito. Namula ang kanyang muka. Pinipigilan naman niya ang sarili na mapangiti. Sorry. Hindi ko alam. Tanging nasabi lang niya. Napangunahan din kasi siya ng selos, kaya ganoon ang inakto niya. Tumango ito at inabot sa kanya ang mga papel. Kunot naman niya itong tinanggap. Pili ka, baby.
Binaligtad naman niya ang papel. Napatuptop siya sa kanyang labi na makitang singsing ito. Isa-isa niyang tinignan ang mga disenyo. Totoo pa talaga to? Para sa akin to? Hindi makapaniwalang tanong niya. Ngumiti naman sa kanya si Dustin at tumango. Oo. Pipili sana ako ng para sa'yo. Pero ngayon na nandito ka, ikaw na na mamili, baby. Papakasal mo naman ako, di ba? Humina ang boses ito nang bagitin niya ang huling tanong. Hinila niya ang kwelyo nito kaya napayuko ito. Walang pasabi siyang siniil ito ng halik na siyang ginantihan nito. Papakasalan kita, Dustin. Ikaw lang. Pasensya na ako naging ganoon ang pakikitungo ko. Nagsiselos ako. Nahihiya niyang amin niya matapos putulin ang halik. Pinagdikit naman ito ang kanilang noo. Baby, hindi mo kailangan magselos. Sa'yo lang ako. At akin ka lang din. Kinilig naman siya sa sinabi nito at napangiti. Oo, sa'yo lang ako. At akin ka lang din. Pinapili nga siya nito matapos silang maglambingan. Pinili niya ang mas simple, ang solitaire diamond ring. Isang singsing na may isang diamante na nakatayo mag-isa. Walang mga karagdagang dekorasyon, kahit pa simple ito ay elegante pa rin tignan. Pagkatapos siyang pumili ay lumabas naman sila. Naabutan nila si Samantha na nakaupo sa sofa habang nakasandal ang ulo sa headrest. Wow! Salamat naman at naisipan niyo pang lumabas, ano? Salamat at naisip niyo pa ako. Sarkasmong bungad dito sa kanila at umayos ng upo. Tumawa si Dustin habang si Jemina ay nahiya naman. Samantha Montinola nga pala, pinsan ni Dustin. Pakilala pa nito sa kanya. Nagulat naman siya. Hindi niya akalain na pinsan lang din naman pala ito ni Dustin. Mas lalong wala naman pala siyang ikaselos. Pinagselos ang kanyang pinsan. Panlalaglag pa ni Dustin sa kanya. Kinurot naman niya ito sa tagiliran at sinamaan ng tingin. Mas lalo siyang nahiya kay Samantha dahil doon. Ako? Pinagsaselosan mo? Nako, kahit pa siguro hindi ko pinsan ito, hindi ko ito matitipuhan. Mas pet ko yung mga funny na lalaki. Hindi katulad niyan na masungit. Tumatawa pang sabi nito. Pasensya na. Jemina Martin nga pala. Nakipagbeso naman ito sa kanya. Wait, teka, parang nakita kita dati. Ay, oo nga, kahapon. Nagkasabay tayo sa elevator, di ba? Namutla siya sa sinabi ni Samantha. Wala siyang plano na ikwento kay Dustin ang tungkol sa nangyari kahapon at pakaisipin nito na sobra siya kung magselos. Kumunot naman ang noo ni Dustin at tumingin sa kanya. Wait, pumunta ka dito kahapon, baby? Pilit siyang ngumiti. Oo. Akala ko ba hindi ka pumunta? Hinintay kita kahapon. Baby, may nangyari ba? Umiling siya. Hindi naman. Akala ko lang kasi busy ka kahapon kaya hindi ako tumuloy. Umiwas siya ng tingin at napanguso. Si Samantha naman ay nagpipigil ng tawa na para bang may ideya na sa dahilan habang si Dustin ay naguguluhan. Ha? Baby, alam mo namang kahit busy ako, may time ako para sa'yo. Mas lalo siyang nakonsensya sa inakto niya kahapon dahil sa sinabi nito. Ay, nagselos yan. Paano ba naman? Baka iniisip niya na babae mo ko. Medyo revealing pa naman ang suot ko kahapon. At saka yung usapan natin, mapapa-overthink ka naman talaga. Panlalaglag pa ni Samantha. Ha? Wala namang kakaiba sa usapan natin kahapon ah. Tungkol lang naman yun sa tela at singsing. Humagikik si Samantha. Sinabi ko kasi sa'yo kahapon, di ba, na maghanda ng juice dahil baka mapagod tayo sa gagawin natin. Kaya siguro nag-overthink. Tumingin si Dustin sa kanya kaya napayuko siya. Baby,
Totoo ba? Hinawakan nito ang kanyang magkabilang pisngi kaya napaangat siya, dahilan para magtagpo ang tingin nila. Parang bata siyang tumango at lumapi. See? Told ya! Kaya ba iba ang pakikitungo mo sa akin kahapon? Malambing na tanong nito at hindi pinansin si Samantha ni hindi siya nito pinagtawanan nang malamang nagselos siya sa pinsan nito. Oo. Sorry. Jesus. I'm sorry, hindi ko napansin. Akala ko pagod ka lang talaga. Baby, salamat sa pag-amin. Ngayon aware na ako kung paano ka magselos. Hindi na kita hayaan pang matulog ng may sama ng loob. Baby, sorry for not noticing it. Sinserong sabi nito. Tila may humaplos naman sa puso niya. Hindi niya akalain na ganon ito mag-react. Ine-expect niya kasi natatawanan siya nito. Gaya ng napanood niyang pelikula kapag nagsaselos ang babae at sa pinsan lang pala. Pero nagkakamali siya. Napaka-genuine nito. Simula umpisa pa lang ay hindi niya ito nakitaan ng pagiging red flag at ngayon mas napatunayan niya ang pagiging green flag nito dahil sa kung paano nito i-handle ang pagsaselos niya. Sorry din, naunahan ako na selos. Iniisip ko kasi na baka may ipapalit ka na sa akin dahil diba hanggang sa Sunday lang sana tayo. Kaya naisip ko na baka naghanap ka na ng iba. Paulit-ulit itong hinahalikan ang kanyang noo na tila ba nakokonsensya pa dahil hindi nito napansin ang pagsiselos niya. I'm sorry din. Tumango siya at tumingin ng diretso sa mata nito. Wag na natin pag-usapan yun, please. Nahihiya ako at saka naiisip ko na parang wala akong tiwala sa iyo na dapat in the first place. Tiwala dapat ang nangingibabaw. Okay. Kalimutan na natin yun. I love you, baby. Hinalikan siya nito sa labi ng mabilisan. I love you too, baby. Tugon naman niya rito. Namula naman ang tenga nito. Unang beses niyang tawagin itong baby, kaya naman nahihiya pa siya dahil hindi siya sanay. Ew! Ang cringe niyo ha? Makalabas na nga. Akin na ang napili niyo, Singsing. Singit naman ni Samantha sa mga ito dahilan para mapatawa sila. Here, by Saturday dapat nandito na yan. Dahil sa Sunday, papakasalon ko na ang baby ko. Inabot ni Dustin kay Samantha ang itsura ng Singsing na napili nila. Inirapan naman siya ni Samantha. Di wow, sana all papakasalan. Tumawa naman sila. Nagpaalam naman si Samantha sa kanya at nakipagbesong muli. Nang makalabas si Samantha sa opisina nito, ay hinarap niya si Dustin. Sa Sunday talaga tayo ikakasal? Ayaw mo? Mabilis lang ba masyado? Mabilis siyang umiling. No, nagulat lang ako. Okay, fix na ang petsa ng kasal natin. Asikasuhin naman natin ang venue ng kasal natin at mga gusto mong design mamaya after nating mag-lunch. Kumindat ito kaya napatawa na lamang siya. Gaya ng napag-usapan, pagkatapos kumain ay pinapili nga siya nito. Mas pinili niyang sa simbahan magpakasal. Pinatake note rin niya na gusto niya ng pink roses ang ilalagay sa bawat gilid ng aisle. Yun lang naman ang gusto niya kaya sinabi niya rito na ang iba ay si Dustin na ang bahala. Basta ang gusto lang niya ay pink roses para sa aisle. Dahil nakaset na ang lahat, pinakilala naman niya si Dustin sa pamilya niya. Hindi naman nagulat ang magulang niya dahil alam na ng mga ito. Ginamit pala ng mga ito ang pera na pinadala niya para imbestigahan siya. Hindi naman sila nabahala nang malaman ito dahil may tiwala sila kay Dustin. Botong-boto rin naman ng mga ito kaya natuloy ang kanilang kasal. Sinunod naman ito ang sinabi niya kaya ng kasal na nila ay kahit simple ay napakaganda ng paligid. Sa vibes pa lang ng paligid ay nararamdaman mo na ang pagmamahalan ng ikinasal. Taon pagkatapos silang ikasal ay binayaan naman sila ng supling. Simula nun ay namuhay sila ng masaya, mapayapa at puno ng pagmamahal.
Para sa gustong magkaroon ng healthy relationship, communication, trust, respect are really essential. Hindi pwedeng pagmamahal lang. Dahil kung pagmamahal lang at walang tiwala, maaaring masira ang pundasyon sa inyong binuo bilang magkarelasyon. Kung may problema, ay pag-usapan ninyo ng maayos. Respetuhin ang opinyon ng bawat isa nang sa ganoon ay maiwasan ang relasyon na nauuwi lang sa hiwalayan. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam! Layo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.